Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Today is Saturday at ang oras ay 9:01 a.m. I am your host, Karen Ursha, at ako ang inyong makakasama tuwing umaga ng Sabado dito sa programang So On and So Forth, dito lang sa AHA Radio. Kamusta po sa mga nanay, tatay at maging sa mga anak na nakikinig ngayon sa ating radyo at nanonood sa Facebook Live. Nakikita po namin kayo ngayon at ang mga reaksyon at comments ninyo sa Facebook Live. Magbabasa po kami ng ilan mula kay Samantha Nicole Reyes. Hello, Miss Karen. Shout out naman po sa Reyes family. Hi po sa Reyes family na nakikinig ngayon sa So On and So Forth. At mula naman kay John Carlo Duma, good morning po sa mga nakikinig at nanonood ng So On and So Forth. Hi, John Carlo Duma. At sa mga nakikinig naman sa ating radyo na nasa tahanan na baka may ginagawa rin sa pagkakataong ito, marahil ay nagluluto, naglalaba o kumakain, happy listening po sa inyo. Tuwing Sabado ng umaga ay matutunghayan ninyo ang iba't ibang guest speaker na kilala at bihasa sa pananahi. Ituturo rin nila sa atin ang sustainable sewing, iba't ibang uri ng pananahi at mga kailangang kagamitan sa pananahi na pwede nating magamit sa pagpaunlad ng ating skill o maging hanap buhay. Huwag na nating patagalin pa. Ang ating guest speaker ay isang 26-year-old woman and she calls herself a sustainable fashion DIYer. She gained popularity in year 2020 through Facebook sewing skills. Because of this, she was featured as guest on many programs like CNN, Lucena Radio, and in GMA programs twice. And now, let's welcome our guest speaker for our very first episode of our program So On and So Forth dito sa AHA Radio. Let's welcome Miss Amy Marquez. Hi, Miss Amy! Hello po! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Amy Marquez, your guest speaker for today. Binabati ko po pala ang mga nanunood at nakikinig sa radio at sa Facebook Live, especially po sa mga nanay at tatay natin dyan sa bahay lang. Hello po sa inyong lahat. Hi, Miss Amy! So, wag na nating patagalin pa. Miss Amy, ang tanong namin, paano ba nagsimula yung kwento ng napakakulay na buhay ng iyong pananahi? Ayun, Miss Karen. So, I started sewing when I was in high school. And nung pandemic lang bumalik ulit yung interest ko sa pagtatahi. So, ayun, since nung pandemic, so wala na masyadong ginagawa. So, I decided na magtahi-tahi na lang para maging productive naman tayo kahit papano. So, ayun, ang dami ko nang nagawa nun na mga damit. So, bale, nag-start muna ako sa basics. Nanood-nood muna ako ng mga tutorials sa YouTube hanggang sa yung mismong design ko or patterns ko na lang yung ginagamit ko sa pagtatahi. So, ayun. Since nung madami na akong nagawa, kinompile ko siya and then I posted it on my Facebook account and hindi ko inaasahan na nag-boom siya, nag-viral siya. Ang daming mga tao naggusto dun sa mga design or yung mga before and after na mga ginawa kong clothes. So, dun na nag-start na nakilala ako sa pagtatahi ng mga damit. Ayun. So, napakatagal na palang nananahi ni Miss Amy from high school hanggang ngayon na nag-work na siya, tinutuloy niya pa rin yung kanyang pananahi. So, speaking of basic, ang balita ko, may ituturo ka raw sa ating mga watchers or listeners sa pagkakataong ito. So, ano ba ang ituturo mo, Miss Amy, na basics? Ayun, yes, Miss Karen, I'll teach you something very basic na pwede mong gawin kahit wala kang sewing machine. So, it's called the running stitch. So, ito yung pinakasimple na hand stitch. Bale, tusok labas or up
and down lang ang style na. So, kunwari, we have fabric here. So, kailangan natin pagdugsongin siya. So, bale, itutusok lang natin siya palabas and then papasok. Or kung nakaganto yung tela mo, up and down and up and down. Continuous lang hanggang sa marating mo yung dulo ng telang tinatahi mo. So, ayan. Napakadali So, pala. bale, ito yung so ito yung pinaka-simple na hand stitch. Perfect to for beginners kasi madali siya at pwede mo agad magamit sa simple repairs or small projects mo. Siyempre, Miss Aimee, para makapanahi tayo, di ba, kailangan natin ng mga gamit, tools, equipment. Miss Aimee, ano ba ang need i-prepare kung gusto ng ating mga nanay or tatay na manahi? Ayun, yes, Miss Karen, tama ka dyan. Kailangan talaga natin ng basic tools para makapagsimula magtahi. So, simple lang. Kailangan mo ng karayom, sinulid, gunting, measuring tape, at mga pins. And yung telang tatahin mo. Kung may sewing machine ka, pwede yan, mas okay. Pero kahit mano-mano, okay lang din muna sa mga nag-i-start na magtahi. So, bale, ang importante naman ay may gamit ka na pang practice at ready kang matuto step by step. Wow, napakadali pala manahi kasi very easy to get lang yung mga resources na kailangan. So, Miss Aimee, paano mo ba natawag na sustainable sewing ang iyong ginagawa at hindi lang siya basta sewing? Ayun, it's sustainable kasi I make use of old fabrics and upcycle clothes instead of throwing them away. Para hindi lang siya basta nagtatahi, kundi way din to help reduce waste and promote mindful fashion and para mawawasan ang kasan. Ayun. Thank you, Miss Aimee. So, ngayon naman, pwede mo bang i-share sa amin yung nakita namin na Facebook post mo na namigay ka daw ng sewing machine? Tama ba yun? Paano ba nangyari yun? Ayun, tama ka, Miss Karen. So, nag-decide akong ipamigay yung sewing machine ko na yon dahil gusto kong makatulong sa iba na nagsisimula pa lang sa pagtatahi. Madami naman na ako ditong meron na akong 2 sewing machine kasi dito. So, sobra-sobra na yung 3. Kaya pinamigay ko na yung isa. So, alam kong gaano kahirap magsimula, lalo na kung wala kang gamit. Kaya naisip ko na baka makatulong yung machine na yun sa isang taong may passion din sa sewing. Pero walang kakayahang bumili pa. Mas masaya akong makita na magagamit ng iba para mag-grow at makagawa rin ng magaganda at kapaki-pakinabang na bagay. Ayan. Napakabait mo naman, Miss Aimee. So, bukod sa pamimigay ng sewing machine, nakita din namin na nakakapagbenta ka na rin ng iyong mga natahing damit, tama ba? Paano ba nag-start yung idea na, pwede pala ako kumita ng pera gamit yung skills ko? Paano ba nag-start yan, Miss Aimee? Ayun, so nagsimula lang talaga ako sa pananahi para sa sarili ko kasi I don't have that much clothes to wear kasi hindi naman kami ganun may kaya para bumili ng mga trendy clothes na nakikita ko online. So, ayun, nag-refashion na lang ako ng mga lumang damit and turn them into fashionable one. Pero nung time na nag-viral na yung mga gawa ko and daming gustong bumili, doon ko na na-realize na pwede pala akong kumita gamit yung skills ko or yung mga ginagawa ko. Kaya unti-unti kong sinubukan magbenta hanggang sa naging small business ko na rin siya ngayon. Wow, so si Miss Aimee nag-work na. Tapos isa pa siyang businesswoman. Napaka-productive talaga ng buhay ng isang mananahi. So, ngayon, since napakarami ng iyong followers, Miss Aimee, nakita namin sa Facebook, may 100,000 followers ka, more than 100,000. Sa YouTube naman, may 60.4
4,000 subscribers ka naman. Sa TikTok, may 29,000 followers at sa Instagram, may 19,000 followers ka naman. Paano mo ba ginagamit ang iyong social media platforms para makapag-influence pa ng sustainable DIY sewing? Ayun, so ginagamit ko ang social media platforms ko bilang paraan para ma-inspire ang iba na subukan din ang sustainable DIY sewing. So ipinapakita ko sa mga posts ko na hindi mo kailangang bumili ng bago or mamahaling mga dress, ganun, para maging fashionable. Pwede mo siyang ayusin o i-refashion o tahiin ulit ang mga lumang damit. So sa ganung paraan, nakakatulong akong ma-promote ang pagiging creative habang nagiging eco-friendly. So para sa akin, kung may platform ka, mas maganda kung magagamit mo ito para mag-spread ng awareness at positivity and maging inspiration din sa mga kabataan na kagaya natin ngayon. Wow, napakaganda ng sinabi ni Miss Amy na kung may platform ka, gamitin mo para mag-inspire ng ibang tao. Napakaganda ng Miss Amy. So, tanong ko lang, since napakatagal mo nang nananahi, magkano yung pinakamura mong nabiling ukay-ukay na na-transform mo sa isang damit? I think 10 pesos. Yung sa like sobrang laking tela. So, nagawa ko siya into a dress. Ayun. Yung sa 10 pesos na yun, yung sa 10 pesos na yun, nagawa ko siya into a dress and nabenta ko siya for 350. So, medyo ano din yung ating na kuhang ano. Napakaganda niya business, no? Kasi, syempre, kahit naman mura yung tela na nakuha natin, yung pagod, yung effort, yung creativity na kailangan, no? Talagang hindi naman madali matutunan yung mga ganyan, lalo na kung medyo mahirap yung tinahi nating damit, kung masyadong mahirap yung mga design. So, Miss Amy, tanong ko naman, ano yung pinakamatagal mo na nagawa, na natahi, na damit from ukay-ukay? I think 12 hours. I think, yun na pinakamatagal. 12. Ayun, from ukay-ukay. From ukay-ukay, nasa 5 hours ata. 5 to 6, ganon. And then, ano yung damit na ginawa mo noong time na yan? I think dress din siya. So, bari medyo sobrang complicated kasi nung dress na yun. Kaya, medyo matagal ko siyang ginawa. Mga 6 hours ko siyang nagawa. Miss Amy, ngayon naman, ano ang gusto mong sabihin sa mga listeners natin na beginner pa lang sa pananahi? Bilang matagal ka ng nananahi, may experience ka na at nakapaggawa ka ng iyong small business. Ayun, so sa mga beginners na gaya ko dati, just keep going. Normal lang magkamali. Part talaga yan ng learning process sa pagtatahi. Don't pressure yourself too much. Enjoy mo lang yung pagtatahi. Kasi habang tumatagal, mas gagaling ka naman. Kagaya ko. At baka katulad ko rin kayo, ma-realize mo na yung hobby mo ngayon, pwedeng maging passion or even a small business someday. So, just keep on dreaming and never stop sewing. Ayun lang. Okay, Miss Amy, napakaganda ng sinabi mo na huwag i-pressure yung sarili. Tama-tama yan. Na-apply ko din yan nung nag-aaral ako. Hanggang ngayon na nag-work ako. Tsaka sa mga hobby ko, sa passion ko sa buhay na huwag kong i-pressure yung sarili ko. So, tama yun, Miss Amy. Ngayon naman, ano naman ang iyong maipapayo sa mga nagbabalak gamitin ang skills nila para gawin itong hanap buhay tulad ng iyong ginawa? Ayun, so ang advice ko lang, go for it. Kung may skills ka, gamitin mo yon. Hindi mo agad kailangan i-perfect or malaki ang kita sa simula. Start small, keep improving, and be consistent.
kapag nakikita ng tao na may puso ka sa ginagawa mo, doon din magsisimulang dumating yung mga opportunities. So, gamitin nyo ang passion nyo bilang puhunan dahil kapag mahal mo ang ginagawa mo, susunod na rin ang tagumpay. Huwag din kalimutan na maging creative at consistent always kasi doon mo mas mapapakita ang uniqueness mo sa iba. Kaya, believe in yourself and your skills, trust the process, and keep moving forward. Ayan. Yan. Salamat, Miss Aimee. Sabi ni Miss Aimee, keep moving forward. Napakarami nating natutunan from our very first guest speaker sa ating program na So On and So Forth. So, naturuan niyo tayo ng basic sewing type, ng mga tools and equipment na kailangan natin sa pananahe, at paano ba natin magagamit ang ating skill sa pananahe para maging employment or maging business, at paano ba naging sustainable ang pananahe. So, maraming salamat, Miss Aimee, sa pagbibigay paunlak sa So On and So Forth program. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat din, Miss Karen. Thank you po. Sa umagang ito, ay natuto tayo ng basic sewing type, mga needed equipments and tools, at paano ito magamit sa pagpapaunlad ng ating skill o maging hanap buhay. Sabi nga ni Miss Aimee Marquez, hindi kailangan na perfect agad sa simula. Dagdag niya, start small, keep improving, and be consistent. Lagi nating tandaan, beautiful things come together, one stitch at a time. Uli, ako po si Karen Ursha, your host sa programang So On and So Forth. Pagkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado ng 9:00 ng umaga. Maraming salamat po.